Ang kapayapaang hinahangad. Pinaalalahanan tayo ng Ebanghelyo ngayon na ang ating pagtanggap na mamuhay bilang isang tunay na disipulo ni Kristo ay may kapalit. Hindi lahat ng tao, maging ang ating mismong pamilya, ay sasang-ayon sa ating pagpili kay Jesus. Dahil dito, magkakaroon ng pagkakahati-hati sa puso ng lipunan. Dahil nga sa pamilya na tinuturing nating pangunahing sangkap o bahagi ng lipunan. Akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 sa isang sambahayan ay mahahati. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Ang salita ni Jesus ay parang apoy na nagniningas at nagbubunyag kung ano ang nakatago sa puso ng mga tao at nagdudulot ng pagkabahabahagi. Sa kabila ng pagkakabahabahaging ito sa loob ng pamilya, ang disipulo ay kailangan maging tapat kay Jesus kasama man o wala ang pamilya. Ayon sa katisismo ng Iglesia Katolika, ang alagad ni Kristo ay di lang dapat ingatan ang pananampalataya at isabuhay ito, kundi ipahayag rin, matatag na saksihan at palaganapin. Ang lahat ay kailangang ihanda ang sarili upang parangalan si Kristo sa harap ng mga tao at sundan siya sa daan ng krus sa gitna ng pag-uusig na laban sa iglesia. Ibig sabihin, bawat isang binyagan ay dapat na maging matapang na manindigan sa katotohanan, kahit na ang kapalit pa nito ay ang pagtalikod ng mga taong iba ang pinaniniwalaan. At kahit pa nga ang ating pamilyang malapit sa atin. Inakala natin na si Jesus ang tagapagdala ng kapayapaan at hindi pagkakabahabahagi. Ang alam natin, siya ay dumating upang tanglawan ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. At ang kanyang kapanganakan ay upang magdala ng kapayapaan sa lahat ng mga taong may mabuting kalooban. Ngunit sa ating karanasan, ang desisyon ng pagsunod kay Jesus ay hindi talaga nagdadala ng kapayapaan sa mga tao. Ang kanyang kapayapaan ay iba sa kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan. Ang kapayapaan ni Jesus ay nangangailangan na pagsumikapan na makamtan ang katarungan at pagkakasundo sa mga tao. Pagtataguyod ng mga karapatang pantao, ang paggalang sa buhay sa lahat ng anyo nito, mula sa sinapupunan hanggang sa libingan. Upang makamtan ang kapayapaang nakabase sa katarungan, dumadaan ito sa mga pag-aalsa, paglaban, pagtutol at pagtanggi o hindi pagtanggap. Nangangahulugan ito ng pagdurusa at pagsasakripisyo. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi katulad ng pag-inom ng mga painkiller o lunas sa mga sakit. Ngunit sa halip ay tulad ng pagtanggap na maging nagniningas na apoy.
Ang apoy ay kadalasang ginagamit sa Biblia bilang tanda ng presensya at pagkilos ng Diyos. Kaya tayong mga alagad niya at lahat ng binyagan, nawa ay magsilbing apoy sa lipunan upang dalisayin ito at makamtan natin ang tunay na kapayapaan. Paano natin maitataguyod ang kapayapaang ating hinahangad? Una, manindigan sa katotohanan at labanan ang kamalian at kasinungalingan. Huwag tayong mangiming labanan ang mga maling nangyayari sa ating paligid. Huwag tayong manahimik at magkibit-balikat. Sa halip, maging mapagmatyag at huwag matakot na manindigan sa katotohanan na siyang paniniwalang Kristiyano. Tandaan natin na sapat na ang tayo ay manahimik upang lumaganap ang kasamaan at kasinungalingan sa mundo. Ikalawa, simula sa ating sarili, itaguyod natin ang karapatang pantao. Tulungan natin sa abot ng ating makakaya ang kapwa natin nangangailangan para mabuhay, lalong-lalo na yaong mga kapos sa pagkain, may sakit at nagdurusa. Kung magagawa nating matulungan, magkaroon ng hanap buhay ang mga walang hanap buhay, ay mas mabuti. Sa ganitong paraan, mas matutulungan natin sila ng pangmatagalan. At ikatlo, manatiling tapat na saksi ni Kristo sa pamamagitan ng pagbibigay saya at galak sa mga nalulungkot at namimighati, sa pamamagitan ng pagdadala ng pag-asa sa mga sawi, pagiging daan ng pagkakasundo sa mga may alitan at pag-ibig sa mga may pagkamuhi.